Ayan, I think we are live. So samahan niyo po ako tonight with another session of Money Talks. And ito isa sa pag-uusapan natin tonight, napakagandang problem. I will show you later on kung ano yung hinihingan niya ng suggestion, and I hope everyone could give their inputs about this. And of course, I would love you to share this live para sabay-sabay tayo. Sabay-sabay nating solusyonan yung kanyang napakagandang problem. I don't know kung nag-a-appear na ba ako. Nag-a-appear na ba yung live ko? Teka, check lang natin dito. Ayun, I think nag-a-appear naman na yung ating live. Okay, good evening everyone. Welcome to another episode of Racial Stories kung saan pag-uusapan natin about money talks, about finances, and susolusyonan natin yung some of the problems na meron ang generation, generasyong ito. Okay, so tonight napakagandang problema yung ating ita-topic. Actually, I don't know if this is a problem, no? It might be a problem but a very good one. So I hope you can share our live. No, i-share niyo naman yung ating live para marami tayong magkakwentuhan tonight. Sige, wait lang tayo, no? Wait tayo sa iba nating mga viewers. Kamusta pala kayo? Where are you watching? Saan kayo nanonood ngayon tonight? At kamusta ang panahon dyan? Actually, kakauwi ko lang. I came from a meeting, no, kasama yung aking mga kasan live, and we had this very meaningful conversation at sobrang lakas ng ulan. Hindi ko alam kung ano ba, saang parte kayo nga ng Pilipinas ngayon, kung umuulan din ba dyan sa inyo. Kasi kanina, ang lakas ng ulan sa labas. So I hope all of you are safe, no? Para syempre importante bukas meron tayong iba't ibang ganap. So sana hindi umulan talaga bukas ng malala para mahirap kasi pumunta sa sementeryo kapag sobrang lakas ng ulan. So sana hindi umulan ng malakas. Comment naman kayo, where are you watching para ma-shoutout ko kayo kung saan kayo nanonood ngayon. Ayan, sana dinner na din kayong lahat. And I'm happy to be doing this podcast tonight kasi I saw another interesting topic dun sa group na sinalihan ko at nagtatanong yung isang sender doon kung ano daw yung dapat niyang gawin. Okay, actually yung nagre-reflect yung aking salamin doon dito sa screen. Tanggalin ko na nga lang muna. Ayun. So, happy watching sa ating 3 viewers. Na it's okay naman, no? It doesn't matter naman kung gaano kadami ang viewers. I just want to add value to you na kung saan I hope whatever we are going to tackle tonight will somehow give you light, no? Or give you an idea about your finances, about money matters. So, ayun. Sige, simulan na natin to. Sige, we have 3 viewers. So actually, nakita ko lang naman ito, no? Kasi sabi ko nga sa inyo, sumasali ako sa mga different groups sa Facebook. And doon ko nakikilala or nakikita na, wow, ang dami-dami pala talagang mga issues, no? Mga issues about finances, or marami ring mga groups actually na tumutulong sa atin kung papaano ka magkakaroon ng growth mindset, magkakaroon ng tamang mindset about your finances. At itong nakita ko,
tonight na pag-uusapan natin, talaga naman nakakatuwa kasi napakaganda ng problema niya. So without further ado, silipin na natin yung kanyang problem. Ito. Sabi niya, need advice. Sabi niya ganyan. Hi, Daphne. Sabi niya, need advice po. If you have an extra 500,000, what will you do? Hayaan sa bank or perhaps put some sa mga digital banks like CIMB, Maya Bank, etc. Invest sa co-op, bayaran ng principal existing housing loan, original namin, or invest sa business. Actually, basically, no, nagtatanong lang naman si sender kasi meron siya extra 500k, sana all. Meron siya extra 500k at gusto niya, syempre gusto niyang mailagay to put her money into proper places. So, ito yung mga options sa binigay niya. Hayaan niya ba yan sa bangko? I-invest ba daw niya yan sa co-op? O magbabayad daw ba siya ng existing loan? O kaya naman mag-i-invest siya sa business? So, the reason why I took this topic, no, kinuha ko yung topic na to na pag-usapan natin tonight. Kasi, I would love to believe, no, I'd like to believe that majority of the Filipino ay maraming extra pera, no, na meron talaga tayong habit of savings. And like this one, meron siyang extra 500k. Pero bago natin sagutin yung question na yan, no, pag-usapan muna natin, paano ba tayo mag-ipon? Iyon, di ba? Paano ba tayo dapat nag-iipon? Kayo ba, paano ba kayo nag-iipon ng pera? Iniipon nyo ba yan sa bangko, sa alkansya, o iniipon nyo lang yun sa ano nyo, sa imahinasyon? Baka sa imagination lang kayo nag-iipon. Wag naman sana, di ba? Some of other people that I have met, ang paraan nila ng pag-iipon is kinakat agad nila yan doon sa kanilang kinikita. Halimbawa, kumikita sila ng 100,000, nice, no? Anong mga work ang kumikita ng mga 100,000? Siguro mga pang-executive na yan. So, kapag kumita sila ng, pagpalagay natin 100,000, kinakat na agad nila yung 20%. So, 20,000 of 100,000, nilalagay na agad nila yon sa savings. So, inuuna nilang ikaltas yung kanilang savings, and then they put the 10% for tithe sa kanilang church, and the remaining, no, yung remaining ay for their operating expenses, 'di ba? Yung mga expenses nila sa bahay. So kayo, kung kumikita kayo ng 50,000, o pwedeng i-cut nyo yung 20% from 50,000, yun yung itatabi nyo, and then 10% kung nagta-tithes kayo, kung you believe on tithing, pwede yun, no, tithes nyo na 10%, and the rest is for the expenses, 'di ba? So from there, mabilis, no? Mabilis ka talaga na makakaipon kasi naka-schedule, tsaka may percentage talaga doon sa kinikita mo kung magkano yung isi-save mo. Kaya lang, ang problem sa save, ang problem natin here, kapag hindi natin na-develop yung habits of savings, yun yung medyo, dun yung medyo critical. Kasi ako, I believe it's not about the amount you save. It's the habit of saving sa dapat ang nabubuo or yung pinuperso natin. Kasi actually you can save as much as you can kahit nga mas mataas pa sa 20%, you can have 30, you can have 40, depende. It depends on you kung ilang percentage ang ilalaan mo sa savings. Kaya lang minsan kaya natin hindi nagtatagumpay sa pag-save kasi lang tayo, alam mo yung impulse, mag-save ako ngayon kasi laki ng laki ng pinera ko ngayon Tapos next month, ay hindi, wag muna, malaki naman kasi yung na-save ko last month. So hanggang sa hindi na na-form yung habit na pag-save. So I encourage everyone, no, para makapag-save tayo. Sabay-sabay tayo. Hindi ko naman sinasabi that I have like a plenty of savings na, no. Pero ito, nakuha ko lang itong mga learnings nito sa pakikinig ng podcast, sa pagbabasa ng libro, na dapat talaga inuuna muna natin ang pag-save. Bakit ba tayo syempre nag-save? Para for emergency purposes, and of course sa mga milestones, life milestones na gusto nating
ma-achieve, 'di ba, or makuha in the future. Ayan. So another tip na pwede kong ibigay sa pagse-save kapag, Rachel, sobrang baba lang talaga ng sinasahod ko. Actually, ang sinasahod ko lang naman ay minimum. Okay, no? Nakakalungkot 'yun kasi pag sinabi nating minimum dito sa bansang Pilipinas, talagang minimum, 'di ba? 500, I think 550 ba? 550 ang minimum natin, no, per hour na binibigay sa atin. So medyo mababa talaga 'yon. So ang one of the tips, no, na sinasabi ko every time ako ay nag-FP or financial planning sa mga nakakausap ko, pinaka maliit na lang. Okay, gawin yung halimbawa 20 pesos. O, itabi mo yung 20 pesos every day. Okay, so 20 pesos na yan for every day magkakaroon ka ng 140, di ba? Kasi every day, 7 days 140 o times 7, o ilan na yon, di ba? O hindi ko na alam. Shucks, magkano ba yung magkano ba yung 140 times 7, 'di ba? O, i-calculate na natin 'yan, 'di man tayo magpapanggap. So meron kang 900, ay no, 140 times 4, apat na ano lang naman 560. So yung 560 na 'yan, times pa natin 'yan sa 12 kasi 12 months At multiply natin 'yan by 12, makakaipon ka ng 6,720. Uy, saan ka naman makakakuha ng 6,720, 'di ba? Maliit 'yan, pero again, it's the habit, no? It's the habit of savings yung pino-form natin. So you can start small kung wala ka naman talagang pag-ipon, no, na sobrang laki, or hindi mo naman talaga makuha yung 20% cut on your salary, kasi I understand marami ka rin naman talagang, o baka marami kang binubuhay o marami ka talagang expenses. But then again, you can start small pero dapat consistent. So imagine if you will start 20 pesos a day, it will give you 6,720 in a year. 'Di ba? O yung 6,720 na yan, kapag inipon mo yan or you multiply it several years pa, no, lalaki at lalaki din yan. Syempre, hindi siya makakabili agad ng kotse. But then again, the habit of savings, yung kinukuha natin dito, di ba? Eventually, yung 20 pesos a day mo, magiging 40 pesos na yan. And then, magiging 60 pesos a day. Hanggang sa kaya mo na mag-ipon ng 100 pesos a day. O, di ba? So, mga simpleng ganyang bagay, tinuturo ko yan during financial planning. Kasi most na nakakausap ko, medyo struggling sila when it comes on savings. Hindi talaga nila naitatabi or hindi nabibigyan ng pagkakataon na makapag-save talaga. So again, ako, sinasabi ko, if you have piggy bank, kahit piggy bank lang actually, no, you can start from there, no? There's no shaming naman when it comes to saving. 20 pesos, still 20 pesos. 6,000 is still 6,000, di ba? If you were fortunate enough, no, kung nagtatrabaho ka, ang uso daw ngayon, actually, ang uso daw ngayon na trabaho is the mga virtual assistants or yung assistant and yung mga freelancing. Ayan daw yung mga nagbibigay ng malaki-laking sahod. So if you are on that department and you are earning a lot, no, you can start na your saving. Syempre, yung savings mo naman, hindi naman namin hihingin yan, hindi ko naman hihingin yan. Diba? Ba't ka ba magsisave? Syempre, for your 'di ba, pang emergency mo 'yan, for emergency fund. Bakit ba nagkakaroon ng emergency fund? Kasi hindi mo naman alam, baka magkasakit ka, healthy ka ngayon, you can be sick the next day, 'di ba? O wala ka naman sakit, you are blessed with a good health. O baka naman meron kang life milestone na gustong makuha. You wanted to buy a car, you wanted to buy a house, 'di ba? O kaya naman gusto mo mag-travel. So instead na ikakat mo pa 'yon doon sa sahod mo or sa bonus mo, malapit na nga pa na mag-bonus ang mga nasa government employees natin. Hello po sa mga taga-gobyerno diyan. So instead of cutting that from your regular, no, salary, o kaya naman iuutang mo pa sa credit card mo if you have, or masaklap ilo-loan mo pa, no, you can take it na, no? Pwedeng ikurot mo na yan sa savings mo. Ang mas maganda if you have investment, di ba? If you have investment, kurot ka dun sa investment mo, hindi na dun sa savings. Then you can proceed with doing whatever you want, no? When it comes on achieving life milestones. So balik tayo dito, no? Balik tayo dito sa topic natin na nanghihingi siya ng advice. Again, meron siyang extra
500,000. Sayang hindi niya dinetailed, no, kung paano niya naipon yung 500,000. But nonetheless, meron siyang mga kapatid na tumataginting na 500,000. Siguro sa iba na malaki ang sahod, medyo hindi normal normal sa kanila yan na meron silang extra 500,000. Pero sa mga empleyado na tulad namin, no, baka tulad nyo, sa mga nanonood sa akin tonight, no, baka yung 500,000 na yan, medyo matagal-tagal pa nating iupunin yan. So, ang gusto lang niya, very wise siya dito, asking, saan ko kaya pwedeng ilagay, no? Pwede ba yan? Kayo ba? Saan nyo ba ilalagay yan? Tulungan nyo naman ako dito, di ba? Huwag lang kayo manood dyan. Comment nyo din kung ano yung gusto nyong gawin niya sa 500,000. Option number 1, ang sabi niya, hayaan ko na lang yan sa bangko. Okay? Or perhaps put some sa mga digital banks like CIMB, Maya Bank, etc. Number 2 options niya ay invest daw niya sa co-op. Number 3, babayaran ang principal ng existing housing loan, original plan namin, or pangatlo, invest sa business. So, himay-himayin natin yan, no? And if you wanted to somehow contribute, no, sa pagsagot ng tanong na ito, mag-comment lang kayo and I will gladly read your comments, no? Para matulungan naman natin itong, itong sender na ito. Number 1, no, kung hahayaan mo yan sa bank, okay naman. Kasi number 1, very secure ang pera mo sa bangko. That's very one. No? That's number 1 pros nito. Secure ang pera mo ngayon sa bangko kasi regulated yan. Ang bangko, regulated yan ng Bangko Sentral ng Pilipinas. So, hindi basta-basta mawawala yung pera mo dyan. Diba? Secure yan dyan. However, kapag iniwan mo yan sa bangko, it will charge an interest. Okay? May interest kang binabayaran dyan habang yung pera mo ay nasa bangko. But, nag-i-interest din naman yung pera mo. Okay? When you leave your money on the bank, nag-i-interest yan. Pag sinabing nag-i-interest, may madadagdag dyan. Kaya lang, may charges pala, no? May charges din na binabawas doon sa pera mo na 500,000. O pag-usapan natin yung interest, no, yung itataas ng pera mo sa bangko. Yes, may itataas talaga yan, no? Hindi lang ako sure ha, I'm not sure kung magkano, ilang percentage ang itataas yan. But most definitely, tataas yan, pero hindi ganun kalaki. Hindi ganun kalaki yung itataas ng pera mo na 500,000. And ang masaklap pa dyan, may mga charges pa, no? May babayaran ka pang mga charges dyan. But, yun nga, safe yung pera mo kasi bangko yan eh. It will be regulated. It is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Kapag nilagay mo naman yan sa digital banks, ano yung mga digital banks natin? GCash, yan, yung Maya, the CIMB, ayun. Pwede yun, no? Pwede kang maglagay doon ng pera mo and then, ang last check ko doon sa CIMB ay meron silang, correct me if I'm wrong meron silang interest na 4%. 4% yon. So, ibig sabihin, magi-increase yung money mo by 4%. Hindi ko lang sure if that is, annual kung annual yon or monthly. Hindi ako masyadong sigurado doon. Pero again, it's actually mas mataas pa yung interest ng digital banking kaysa dun sa mga traditional banks. So maganda rin yan. Maganda kung ilalagay mo yung 500,000 mo doon sa CIMB or sa mga Maya Bank. Okay? Kasi meron pa, parang may nakita pa nga ako doon, if I'm not mistaken, Uno ata yun, that's Uno Bank. Sa may GCash yun, Uno Bank that offers at least 6%. Uy, 6% malaki yun Sa mga traditional bank kasi maliliit lang yung interest nila. That's big enough, no? Kung i-stay mo yung pera mo, ilalagay mo on a digital bank tapos tataas siya by 4 to 6%. Kung wala ka naman talagang pag-aalala-ala ng pera mo and it's just a savings, you go ahead kasi malaki yon. Malaki na yon. Hindi siya yung super laki, pero malaki na yon. Kaysa naman sa 1%, 2% sa other banko, di ba? Pangalawa, sabi niya, what if i-invest ko sa co-op? Yun, i-invest daw niya sa co-op. Ano ba yung mga co-op na yan? Mga cooperative. Marami niyan no? May mga cooperative na ang focus nila is for savings and
multipurpose loan, may mga kooperatiba naman para sa, marami yan, mga kooperatiba para sa mga driver, kooperatiba para sa mga teacher, kooperatiba para sa, yun, for general market. And, mura pa, ano ba, ang ano nila meron silang, di ba pag nag-open tayo ng bangko, merong mga minimum, ano bang tawag doon, yung kailangan may laman yung bangko mo. Halimbawa, minimum deposit. Halimbawa, pag nag-open ka you open an account. Tapos merong minimum of 5,000. Parang ganun din yan pag nag-open ka ng co-op. Meron kang minimum amount, no, na nilalagay doon sa co-op mo. And I think secure din naman ang co-op kasi it is regulated doon, no. And a good thing about co-op, kapag nagpa-multipurpose loan sila, maliit lang yung charge. Maliit lang yung charge ng interest. Ang hindi ko lang gusto sa co-op, ito personal experience ko to ha. Kasi I am a member of co-op, no, dalawa yung member ko ng co-op eh. Member ako ng dalawang co-op. So, yung isang co-op existing pa, no, nandun pa rin ako, parte pa rin ako nung cooperative na yon. Yung pangalawang co-op naman, yung isang co-op na sinalihan ko naman ay hindi na ako nagtuloy, no? Nag-close na nga actually yung account ko doon. No, maganda naman yung co-op nila, mataas yung interest rate ng pera mo. The problem is, meron silang tinatawag dito na damayan. Okay? Si damayan, every time na may sumakabilang buhay na member of the co-op, you are obligated to give a share. Okay? So, kami ata nun parang 500 pesos ang binibigay namin sa damayan. Okay? Pero meron kang may separate account ka for damayan and then separate din yung sa savings mo. The problem here, hindi kasi ako regular na nagsisave. Hindi ako regular na nagde-deposit doon sa co-op account ko. Okay, doon sa may savings account ko doon sa co-op. So, ang nangyari, dahil nga, mga kapatid, sobrang dami naming member ng co-op. Kasi isang syudad, isa yun sa pinakamalaking co-op sa lugar namin. So, syempre, ang daming member nun, 1,000 ang member nun. So, syempre, di ba, may mamamatay at mamamatay. Okay? Syempre, hindi naman natin gusto silang mamatay, di ba? And as much as possible, syempre, gusto natin nakakapagbigay tayo. Mas gusto pa nating magbigay kaysa tayo yung bibigyan, hindi ba? However, kasi, dahil nga yung policy nila na every time na may mamamatay na member, you have to mandatorily give 500 pesos. Kapatid, naubos yung pera ko doon sa account na pangbigay sa mga namamatayan. Kasi imagine mo 500 pesos 'yon. Ilan 'yon, 'di ba? So ang nangyari, kinuha nila yung mga 500 pesos doon na sa pinaka-savings ko. Magkano lang naman 'yon kasi nga hindi naman ako regular. Hindi naman ako nag-regular na nakakapag-save. Okay? Maganda kasi if you are regularly, no, monthly sana nakakapag-save ka doon sa co-op mo. Okay 'yon. Kaya lang ako nga on my part, hindi nga ako nakakapagbigay lagi regularly. So, dahil portion dapat ng savings mo ay para doon sa, yun nga, pagbibigay sa damayan. Okay? Sa damayan. Ang nangyari, kinaltas nila ngayon ng kinaltas. Kinuha nila ng kinuha si 500 pesos doon sa savings ko. So, naubos ngayon mga kapatid ang savings ko. Tapos, ang message pa nila sa akin, ako na ang may utang sa co-op. Bigla ako ngayon nagkautang sa co-op, wala naman akong utang. Kasi nga daw, wala na daw pondo ang aking damayan at nag-zero balance na din ang aking savings. So, parang, what? 'Di ba? Syempre hindi ko naman gustong mamatay kayo, yung ka-member ko doon, 'di ba? Sumalangit po nawa. Hindi ko naman gusto na mawala kayo, 'di ba? Ma-taken out of the picture kayo. Kaya lang ang hindi ko kasi nagustuhan doon is yung mandatory magbibigay kami ng 500 pesos sa mga doon nga sa damayan, 'di ba? Naubos ang aking savings tapos ang ending nagkautang pa ako dahil hindi na daw sapat yung aking savings. Wala na daw umiikot.
para doon sa aking account sa Co-op. So, okay siya. Okay siya kasi mataas ang interest rate ng Co-op unlike sa bangko. Tapos kapag nag-loan ka sa kanila ay maliit lang din yung interest. So, okay yan. Kaya lang, yun nga lang, yun ang hindi ko nagustuhan. So, if ever that you want to put your money on Co-op, alamin mo yung kanilang rules and regulations, alamin mo yung kanilang policy when it comes to yung mga halimbawa, yung mga damayan na yan. Kasi it's your money, di ba? It's your money and ang purpose mo nga kaya ka magsisave dyan is to somehow, di ba? Tumaas pa yung pera mo or kumita yung pera mo. Pero kung mababawasan lang naman, eventually, katulad sa akin, ako pa yung nagkautang kasi wala na daw silang makaltas sa damayan. So, pag-aralan mo mabuti. Pangatlo, ang sabi niya dito, bayaran ang principal ng existing loan, original plan na, existing housing loan. Original plan namin. Okay? Ayan. Wait lang. Actually, kung di nyo po naitatanong, medyo raketera po tayo ng bayan. So, I have an experience din as a real estate agent, no? So, kung ang niloan mo sa pag-ibig, tatlo kasi yan kapag naglo-loan kumukuha tayo ng bahay, no? Syempre, di ba, babayaran mo yung down payment, di ba? And then after nun, ita-take mo yung loan, magta-take ka ng loan. Sa tatlo, pwedeng Pag-ibig financing loan, Pag-ibig housing loan, pwedeng bank financing. Pag-ibig, syempre kay Pag-ibig yan yung Pag-ibig na hinuhulugan natin 100 pesos a month, 'di ba, sa mga empleyado. And then pwedeng banking finance, no? Bank financing, o doon ka naman maglo-loan sa bangko. O kaya naman in-house financing. So syempre si Pag-ibig, kay Pag-ibig sa government 'yan, si bangko, 'yan yung mga private, 'di ba? And then yung pangatlo is yung in-house financing. Si in-house financing doon ka mismo maglo-loan sa iyong sa developer na mismo. Okay? Now, kung babayaran mo ang principal existing housing loan mo, okay din 'yan. Okay, lalo na kung ni-loan mo 'yan for halimbawa, kung sa Pag-ibig ang maximum is 30 years to pay, sa bangko naman I think 20 years to pay ang pinaka-maximum nila. Kung 20 or 25, depende kung meron niya sa ibang bangko hanggang 15 lang. Kapag sa in-house naman, yan, mga 5 to 10, 15 years to pay, no? Kung babayaran mo yung principal existing housing loan mo, binabawasan mo yung sakit ng ulo mo in the future. Di ba? Syempre, kung 30 years to pay yan, tagal mong bubunuin. So, kung magbabayad ka na ng principal loan mo, matcha-chop yan doon sa 500,000, pero hindi mo naiisipin ngayon yung amortization mo for the next few years. So, magandang decision din yan if you are going to pay for your principal existing housing loan. Kasi nga, hindi mo na po problemahin, again, yung mga amortization mo for the next few years, no? Kung ilang years man nakatali sa loan ang iyong house. However, siguro ito lang, no? Kapag binayaran mo kaagad yung housing loan mo, I don't know how much is your housing loan. Malaking chop yan sa 500,000 mo, syempre. 'Di ba? Though hindi nasasakit yung ulo mo dahil bayad na nga siya, kailan kung iisipin mo, kung kaya mo naman mag-amortization, no, pwede mo i-convert sa iba yung 500,000 mo. Ay, by the way, another tip kapag nagbabayad tayo ng housing loan. 'Di ba? Pag nagbabayad ka ito natanong ko to sa Pag-ibig sa yung paano yung kapag magbabayad ka ng mga principal housing loan. Pwede pala yun, no? Pwede siyang like extend mo into 30 years. 30 years kang magbabayad ng housing loan mo if that's the option that you take. Pero, pwede palang mag-advance payment ka. Okay? Mag-advance payment ka, tapos sasabihin mo doon sa cashier, ano po ito? Ibabayad ko po doon sa principal. Okay? Sa principal loan. Hindi pala advance payment. Kasi pag advance payment,
pati yung charge, no, pati yung interest calculated ay babayaran mo. Pero ang sabihin mo lang, ibabawas ko po ito sa principal existing loan, yun daw ang mas okay. Okay daw yun in a sense, kasi lumiliit na yung principal loan mo, and then from there, i-compute yung interest, so lumiliit din. So, ganun pala yung technique doon. So, kahit matagal mo siyang naka-loan, say 30 years extended siya, pwede ka palang magbawas on your principal loan para umiiksi yung years na babayaran mo, lumiliit din yung interest. But then again, ito nga, maganda yan in a sense kasi hindi mo na iisipin yung pagbabayad for the next few years. Kaya lang kung meron kang pinag-iisipan, no? May pinag-iisipan kang other way kung saan mo ilalagay yung pera mo, malaking chop yun, no? Malaking chop yun to your 500,000. O, pang-apat, okay? Pang-apat, invest sa business. Okay, so 500,000 i-invest sa business. Maganda rin yan. It's wise, no? Pero it is wiser kung aalamin mo anong business ang paglalagyan mo. Alam nyo ba napakadaling mag-start ng business? If you have the capital, no, kung may capital ka, mabilis lang mag-start actually ng business. 'Di ba? Mabilis lang yan. Kaya lang, sabi sa pag-aaral, most of the business, nagsasara sila after 2 years or after 5 years. Okay? Kasi daw, lalo na kapag nag-start ka ng business, pero wala ka namang idea kung paano mo iraran yung negosyo na yon. So, hindi kasi basta-basta hindi basta-basta ang pagnenegosyo, di ba? Lalo na kung ang negosyong naiisip mo ay yung you have a physical store. Physical store tapos hindi sa'yo yung store. Alam mo yung inuupahan mo lang. For example, mag-uupa ka ng 30,000 a month. Tapos ano yung ibebenta mo, 'di ba? Paano ang inventory niyan? Ilan ang empleyadong pasasahurin mo? Saan ka kukuha ng saan ka kukuha ng product mo? Sino yung supplier mo? Okay, paano mo iraran yung libro mo, 'di ba, sa accounting? So kailangan kasi kapag sa business, 'di ba, nagbabayad tayo ng BIR. So may mga taxes, computation of taxes. So madali lang naman mag-business. Kaya lang siguro ang suggest ko sa iyo, alamin mo kung ano yung business, no? Kailangan as much as possible before you venture into the business, kailangan inaral mo talaga siyang mabuti, no? Sana nagkaroon ka ng, halimbawa, you have the feasibility study of it. Hindi naman kailangan i-publish na feasibility study, no? Pero yung bang, who are your target market? How much is your operating expenses? How much is your markup? So, aalamin mo yon. Kasi sabi ko nga, mabilis makakapagsimula ng negosyo, but kung papaano mo siya i-maintain, papaano mo siya i-market, yun yung talagang paghihirapan mo. Okay? Kasi ako, based on my experience, I venture into different types of businesses. Sa awa naman ng Panginoon, wala pong nag-survive. Kasi ang way of business ko before is kung ano yung nag-trend, no? Kapag nagte-trend so sige, gagawin ko din yan without knowing the ins and out of the business. So it's really important when you venture into business, 'di ba? Alam mo dapat kung ano yung pinapasok mo para it's a risk eh. It's a risk. Okay? Hindi porket nagnegosyo ka ay 100% may return of investment na yon. So it's important you calculate the risk. Okay? Calculate the risk and ayun, 'di ba? Kung magtagumpay, edi goods. Pero kung hindi, what will you do? So dapat meron kang interventions o kaya naman you plan it out na kung ano yung mga possible na mangyayari. There you go. So yun yung ating mga options. Actually, siya naman talaga nagbigay. Kayo ba? Sige, tingnan natin sa ating mga audience. Kung what do you think? Ayun.
Si Ma'am Elina, diyan ka pa ba? Ano bang sa tingin mo ang pinaka the best option para sa ating sender? Sino pa ba? Si Daphne, ayan, Daphne, ano bang sa tingin mo kung pinakamagandang options? Okay, ano bang magandang option natin? Sige nga, tingnan nga natin kung may nag-comment. Okay, so siguro ako, no, if you're going to ask me personally, kung hindi ka pa talaga sure, no, kung wala pa talaga, ikaw na naiisip, patunguhan ng 500,000 mo, hindi pa talaga planado, hindi pa solid, you don't have yet the solid plan of what you're going to do with your money, with your 500,000, it is safe to put it, no, ilagay mo muna yan sa bangko or sa digital bank. Oo. Kapag wala ka pang solid na plano. Actually, nabanggit natin, no. If you can see it, no, kapag bumisita kayo sa aking Facebook account, makikita nyo doon on top of my feed is yung comparison ko ng MP2 or life insurance. So, pwede mo rin naman ilagay yan sa MP2. Okay, ano yung MP2? That's Pag-ibig. It's a savings program ng Pag-ibig on top of their regular savings. So, yun medyo, last time, ang check ko doon, nasa parang 7% per annum ang interest. Kaya lang, pag nilagay mo yung 500,000 mo dyan sa MP2, no, nakalock yun it's locked in for 5 years. So, 5 years mong hindi makikita, magagalaw yung 500,000 na yan. So, dapat, sure ka na hindi mo gagamitin yung 500,000 na yan. Pero ang maganda doon, pag-i-interest naman siya, say 7,000 per annum, di ba? So, compute natin yon. If we compute like 500,000, no? Compute natin ng 7% per annum. So, that is 35,000. Nakalock in siya ng 5 years. So, multiply natin yung 35. 175. O, tingnan mo. Yung 500,000 mo, meron ng 175,000 sa loob ng 5 years. So, saan mo kukunin yung 175,000 na yan, di ba? So, maganda rin if you can put your money, no, pag-isipan mo din if you want to put your money on MP2, di ba? Kasi medyo it is regulated, syempre, bukod sa government yan. Okay, so talagang secured ka dyan kasi nga run by the government yan. And other thing is, mataas yung kanilang interest rate. Kaya lang, ito nga lang, nakalock in siya for 5 years. So make sure na kapag naglagay ka dyan sa MP2, hindi mo kakailanganin agad-agad yung 500,000 mo. Or else, no, pwede mo siyang i-force withdraw kasi may interest no, nababayaran ka. And hindi mo ma-achieve yung binanggit natin kanina na 175,000 na interest sa loob ng 5 years. So, yun naman yung medyo downside doon. O kaya naman, syempre ito bilang insurance advisor tayo sa Sun Life, no? Pwede rin naman ilagay mo 'yan sa mga plans, no? For example, si Sun Life meron siyang plans wherein ang bagong plans niya ngayon, bagong plan niya is you will have a guaranteed cash payout yearly. For example, ikaw ay nagpa-insure ng 1 million with a face amount of 1 million. So, 6% of your face amount ang matatanggap mo yearly. Ano ba yung 6% ng face amount mo na 1 million? That is 60,000. So, imagine, may passive income ka. Ang maganda pa dito, you will receive it yearly. Taon-taon, 'di ba? Taon-taon kang binabayaran ni Sun Life, binibigyan ni Sun Life ng 60,000 until age 100.
O, 'di ba? Ang maganda pa dito 'pag na-outlive mo yung 100 years old, o sabihin mong you are blessed with a long life, umabot ka ng 101, ibibigay sa'yo yung 100% of your face amount, which is 1,000,000 plus whatever the fund value that you have on your account. Tas may mga bonuses pa yan 'no, ang bonuses meron niyang centennial bonuses. Bibigyan 25% of your face amount. So meron ka matatanggap ka kapag 80 years old ka, 'pag 85 years old ka, 'pag 90 years old ka, at 95 years old ka. May matatanggap kang bonus, and that is 25% of your face amount kung 1,000,000. O saan ka pa, 'di ba? So you have a guaranteed cash for life. Kung 1,000,000 ang face amount mo, that will be secured 60,000 yearly until age 100. Another good thing about this plan, pwede mo siyang bayaran, pili ka lang sa 4. Kung gusto mo siyang bayaran ng 3 years, pwedeng 3 years to pay, pwedeng 5 years to pay, pwedeng 10 years to pay, pwede rin namang 15 years to pay. Pipili ka lang doon. Pero matatanggap mo yung guaranteed cash mo at the end of the 6th year policy. O imagine mo, okay? 3 taon ka lang magabayad ng plan na yan. On the 6th year, okay? Halimbawa, 30 years old ka ngayon. Magabayad ka lang hanggang age 33. Pero pagdating mo ng 36 years old mo hanggang age 100 mo, may matatanggap kang 60,000 every year until age 100. Pwede naman 5 years to pay. 5 taon mong babayaran, 30 years old ka na, you will be 35. 35 ka years old na nagabayad, and pagdating mo ng age 36. Pagdating mo naman ng age 36, ikaw ay tatanggap na. Kasi sabi doon, on the 6th year of your policy, you will receive 6% of your face amount. Kung ang face amount mo ay 1,000,000, you will receive 60,000 until age 100. O paano naman kapag 10 years, no? Sa 10 years mo siyang babayaran. So, syempre, kung 30 years old ka today, 40 years old, tapos mo na siyang bayaran. Pero, on the 36th year, nagre-receive ka na ngayon ng 60,000. Ang maganda dito, yung 60,000 na yun, pwedeng yun na rin yung pambayad mo for the remaining, di ba? For the remaining 4 years, o pandagdag sa bayad mo on the remaining 4 years, di ba? Ng policy mo. O pag 15 years naman, stretch lang ng 15 years, pero on the 6th year of your policy, hindi ka pa tapos magbayad, Hindi ka pa tapos magbayad. But on the 6th year of your policy, di ba, halimbawa 30 years old kang kumuha ngayon, on your 36th year, no? 36 years old ka, on the 6th year, nagpe-pension ka na ng 60,000. May 9 years ka pa to go para bayaran yung policy mo, pero nakaka-receive ka na ng 60,000. So you can convert that 60,000 para yun na lang yung pambayad mo doon sa remaining years kung saan magabayad ka ng policy mo. So pwede rin yun, no? What's the good thing ba of that plan, no? Hindi dahil syempre, it's one thing, no, that you have a guaranteed cash na para ka nagpe-pension yearly, di ba? Pero on top of that, no, or the bigger picture on that is you are insured. You are insured until age 100. So no matter what happened to you, when crisis hits you, o kaya naman you are taken out of the picture, you are secured, and yung family mo ay hindi makakawawa kasi they will still receive your love by giving, no, yung face amount wherein you are insured, 'di ba? So ano man yung mangyari sa iyo, hindi ka nangangamba, meron kang peace of mind. So bukod sa options na binigay niya, bukod sa 4 na options na binigay niya, nagdagdag pa tayo ng isa, dalawa, 'di ba? Nagdagdag pa tayo ng dalawa. You can
put it on Pag-ibig MP2. Yan. So, you can put it on Pag-ibig MP2 or you can create a portfolio pa if you want to get a plan sa Sun Life that can give you a guaranteed cash for life. Ayun, di ba? Kanina may nabasa ako May nabasa ako doon, sabi sa isang comment. Kung gusto mo bumili ka daw ng real estate. Okay. Okay din 'yun ha, if you buy properties, no, lalo na kung ang bibilin mo ay lupa. Kasi 'di ba alam naman natin ang lupa hindi yan nagde-depreciate. What do we mean by hindi nagde-depreciate? Hindi bumababa yung kanyang value. Okay, hindi bumababa yung value niya, pataas lang yung value niya. So kapag napataas mo na yung value niya, pwede mo na siya ngayon ibenta. 'Di ba kung nabili mo siya ng halagang 250,000, patagalin mo lang, pataasin mo lang yung value niya, pwede mo na rin siyang ibenta 100%, 'di ba? Yung markup mo ay 100%. So pwede mo siya ibenta ng 500. Lalo na kung yung location na napuntahan mo ay prime location o kaya naman sabihin natin the location is not prime pero developing. Pag sinabi nating developing, yung future niya made-develop or yung lugar na pinagbilhan mo ay nagsa-start na silang magkaroon ng mga establishment or may future development na mangyayari. So you can put it on real estate. So okay din yan, okay na okay yan. Kaya lang, ito lang yun ha. Make sure when you put it on the real estate, okay lang sa'yo na hindi agad magkakaroon ng ROI. What is ROI? Return of investment. Kasi yung mga real estate na yan, hindi yan liquid. Okay? Pag sinabi nating liquid, yung makukuha mo, pag may kailangan ka, makukuha mo kaagad, maibebenta mo kaagad. Hindi po siya ganon. Na-appreciate natin yung value niyan, tumataas lang yung value niyan, pero hindi siya isang snap. Okay? Isang snap, maibebenta mo siya agad, makukuha mo agad yung pera mo. Hindi po siya katulad sa savings sa bangko na kapag kailangan mo, makukuha mo siya kaagad. Okay? Mawi-withdraw mo siya agad. So, kung okay lang sa'yo, or hindi mo naman talaga kailangan yung 500,000 na yan, talagang pwedeng kahit sa matagal na panahon hindi mo makita yung 500,000 na yan, pwede ka sa real estate. Siguro another that we can suggest, sabi nila, naririnig ko, mag-invest daw sa gold. Okay? Alam mo, ito, kwento ko lang, I had an experience purchasing gold sa online market. Ano naman, legit naman yung online market. The problem is, hindi ko na-anticipate. Okay, hindi ko na-anticipate kung gaano kanipis. Napakanipis lang pala nung gold na yon. At hindi siya, yes, it's pawnable, pero base dun sa mga nabasa ko, na mga reviews, hindi daw gusto yun ng, parang hindi gusto ng sanglaan, yung ganun ka lightweight na gold. So, parang nalungkot din ako. So, kapag pala bibili tayo ng gold, dapat yung makakapal na. Para yun yung mataas yung value, di ba? So, kapag niresell mo siya, ayan, mataas yung value niya, o pag sinanla mo naman, mataas yung value niya. So, yun, pwede yun. So, ang dami na nating nabanggit, bukod dun sa options, 'di ba? Bukod dun sa options na binigay niya, na 4 options, nagbigay din tayo ng sarili natin, na input na pwedeng mag-MP2, pwede kang kumuha ng plan sa life insurance, pwede kang sa real estate, or pwede ka naman sa mga gold. Ito pa, may isa pa ako naisip. Pwede rin kung ang risk appetite mo ay aggressive. So, pag sinabi nating aggressive ka, gusto mo talaga pataas yung pera mo, pero okay lang din sa'yo bumaba yung pera mo. Kasi 'di ba alam mo naman yun, kapag pwede ka sa mutual funds, yan, sa mga stock market. Kapag ang risk appetite mo naman ay medyo aggressive, okay sa'yo yung bumulusok, pataas, and pubulusok din siyang pababa, malikot kasi ang mutual funds na yan, pwede ka rin dyan. However, ito lang,
If you're not familiar with that, at yung risk appetite mo ay hindi aggressive, don't go with it. Kasi para yan sa mga may alam, hindi yan para sa mga first timer. Okay? Kung first timer ka, magkaroon ka sana ng fund manager na mag-handle ng fund na ilalagay mo diyan. No, ito it's a good thing no na meron tayong kababayan na merong 500,000 at nagtatanong siya kung paano niya palalaguin. 'Di ba? Yun naman yung pinaka goal do no. Kung hindi mo man mapalago yung pera mo, at least maingatan mo kasi 500,000 is 500,000. At sa hirap ng buhay ngayon, for you to be able to save a money no na nagkakahalaga ng 500,000, malaking bagay 'yun, 'di ba? Malaking bagay 'yon. So importante na alam mo kung saan mo siya ilalagay, maingat mo siyang pagpaplanuhan kasi mabilis lang umubos ng pera, 'di ba? I don't know how much yung sinasahod nyo. Pero 'di ba, sa tindi ng inflation natin, sa yung pagtaas ng mga bilihin ngayon, magpapasko na, 'di ba? Pero ang mahal ng mga bilihin, pabulusok ng paano yung pabulusok? Pataas ba 'yon? Pagtaas ng mga bilihin natin, 'di ba? It's still no, kahit sobrang dami mong pera or malaki yung sinasahod mo, hindi pa rin siya talaga sumasapat. So, siguro ang pinaka-take away natin dito is you still need to be careful and be wise on how you are going to on where you are going to put your money, no? Kasi 500,000 is 500,000, 'di ba? And hindi yan basta-basta naiipon. Alam ko siguro pinag-ipunan mo yan ng matagal na panahon. Kung hindi man, pero 'di ba, mayroon ka sigurong cravings na hindi mo pinansin just for you, 'di ba? Just for you to come up with that savings. Ayan. Kayo ba sa ating mga viewers tonight? Magkano na ba? Yes. Magkano na ba ang inyong mga savings? Okay, saan nyo ba nilalagay ang inyong mga savings? Nilalagay nyo ba yan sa bangko? Nilalagay nyo ba yan sa mga digital banks? Are you putting it in cooperatives? Nilalagay nyo ba yan sa kooperatiba? Yan ba ay pinapautang nyo? Yan ba ay what happened to your savings na, no? Very traditional ba kayo? Kasi ako, I have my piggy bank up until now. May piggy bank kami ng anak ko, doon namin nilalagay yung aming mga coins, no? I learned this. Actually, I've been doing that, no? I've been doing that since forever. Yung paglalagay ng pera sa piggy bank. And it really helps, no? Yung mga sobra kong 20 pesos, sobrang barya, na ilalagay mo and eventually, magugulat ka na lang, ang laki na pala nung naipon mo. It's really a good thing, okay? And ito, one of the clients na nakausap ko, nung pumunta ako sa bahay nila, no, isa sa mga na-FP ko, financial planning ko, here on Sun Life, pumunta ako sa bahay nila, syempre, I shared plans, no, para sa anak niya, kasi gusto kasi niya kumuha ng plan para sa anak niya in preparation, no, para sa kanyang pag-aaral. And then, along the way, syempre, building rapport, kwentuhan muna kami, ano yung mga practices niya, how much yung mga expenses niya sa bahay, it's monthly, etc., ganyan. And then, along the way, while we are having the conversation, sabi niya, alam mo ba, nag-first birthday yung anak ko, at hindi kami nangutang, hindi kami nanghingi sa aking mga in-laws, or hindi kami humingi na kahit kanino. We were able to provide para dun sa first birthday ng bata, that around 100,000 yung kanilang naubos. No? Syempre bongga yung birthday party nung unika iha kasi. Tapos sabi ko, talaga po, ang galing niyo naman, talagang you were able to provide yung ganyang amount. Tapos sabi niya, alam mo bang ginawa namin? Nag-iipon lang kami ng mga barya-barya sa piggy bank. Sabi ko, talaga po, grabe naman. Kaka-piggy bank nila, nakaipon sila ng, alam niyo magkano? Nakaipon sila ng 300,000. Grabe, di ba? Barya lang daw yun. Mga barya-barya, spare,
na money. Kasi nga naman, ito kasi yon, here's the catch. Kaya nakaipon sila ng ganun kadaming barya. Kasi meron naman silang, meron silang mga Egypt. Di ba sa Egypt, yung mga sobrang, ang kinukuha lang daw niya kasing pera is yung mga papel. Di ba? Yung mga thousand, hundreds, ganyan. Yung mga bills. Pero yung mga barya, diretso alkansya na daw yun. So, hindi nila namalayan, kakaipon ng barya doon sa piggy bank na yan. Nakaipon sila ng 300,000. Huy! 'Di ba? Ang sabi ko sa'yo it's really not about the amount na ilalagay mo. It's the habit that you are forming. It's the habit ng pag-iipon talaga. So, nakakatuwa, nakaka-inspire. And I told you, I've been doing that since forever, 'di ba? Pero hindi ako nakaipon 300,000 but the point here is, yung mga simpleng gano'n na akala mo wala lang. What is, 'di ba? What is 20 pesos na buong 20 pesos? What is 5 pesos? What is 10 pesos? Bili ka nga lang ng candy, wala na agad yan or chichiri. May chichirya pa ba na 10 pesos? 'Di ba parang 15 pesos na nga ata So yung mga ganung barya na nakikita mo na paharang-harang lang sa bahay mo or on your coin purse, 'di ba? Put it on a piggy bank. You can start from there. Pwede kang mag-start doon, then eventually magugulat ka na lang. Hala, nakaipon ako. Tulad ng binanggit ko kanina, 'di ba? You can start as much as 20 pesos. Kung sa 20 pesos na 'yan, 'di ba? 20 pesos a day, meron kang 140. A week, 140. Multiply mo lang yan by 4, meron kang 560, tama ba? And then, multiply mo lang yan by 12, may 6,000 something ka na. So, saan ka naman makakakita agad ng 6,000 in a snap? Hindi, 'di ba? Maliit, yes, pero when you were able to form the habit of savings, no, you started on a small amount, no, nag-start ka lang sa small amount, eventually nilakyan mo na, magugulat ka na lang, katulad ka na ngayon ni sender, na merong 500,000. At isa ka na rin sa magtatanong sa akin na, hindi naman personal ha, pwede din naman. Okay, na saan mo dadalhin? Saan ko gagamitin, Rachel, yung 500,000? Saan ko siya ilalagay? O 'di ba, ang sarap na problemang pag-usapan, ang sarap lang isipin na, "Uy, I have 500,000 Actually, hindi ko alam kung saan ko ilalagay. Can you help me? Saan ko ba ilalagay? Sa bangko ba? Sa co-op ba? Babayaran ko ba yung housing loan ko? Mag-i-invest ba ako sa business?" So, 'di ba, nandyan ka na ngayon, nagle-level up na yung conversation. Hindi na lang yung, "Wala, parang kulang yung sahod ko today. Naku, paano kaya ako makakapag-ipon? How can I start? Paano kaya mababayaran yung mga bills ko?" So, when you are able to form the habit of savings, tumataas na ngayon yung conversation. Nagle-level up na. Kaya ang pinag-uusapan mo na, saan mo ngayon i-reinvest or saan mo ngayon ilalagay yung savings mo na extra 500,000. 'Di ba? So sana dumating tayo lahat sa ganyang punto ng buhay natin, no, na when we were able to have an extra millions, 'di ba? Para ang pag-uusapan na natin next time is, saan natin, Rachel, tulungan mo naman ako, saan ba magandang i-invest yung aking 3 million or saan ko kaya ilalagay itong extra 2 million ko, 'di ba? So yan na yung mga susunod na pag-uusapan natin on the next few days. So I hope you were able to get an insight, no, from me, and we were able to answer the question. So, yun lang naman yung pinakapunto natin, no? It's a hard-earned money, and siguro napakarami mong cravings na inayawan. Talaga namang sinuppress mo yung sarili mo for you to be able to have that 500,000. So, if you wanted to be secured, kung hindi ka pa talaga solidify ang plano, no? It's yung hindi pa solid yung plano mo, kung saan mo igagawin or saan mo i-invest yung 500,000 mo. Wala pang talagang solid na plano, magi-business ka pero hindi pa solid yung idea mo, hindi mo pa naaaral mabuti. Ang gagawin natin is put it on the bank first, no? Para ma-secure. At least pag nasa bangko yan, maliit lang yung kita niyan, maliit lang yung interest, pero secure ang pera mo. Now, kung gusto mo talaga mag-invest ka na or mag-business ka na, aralin mong mabuti. Kasi mabilis lang magnegosyo. It's easy to start a business, but how are you going to maintain your business? What are the ins and out of your business? Yun yung talagang crucial. Okay? And also, yung mga binanggit natin kanina, no, if you want to put it on Pag-ibig MP2, pwede rin yan. O kaya naman, you can venture on real estate, o yung sabi mo sa co-op,
O kaya naman sabi pa natin kanina, baka gusto mo sa gold, ilagay mo din yan. O kaya naman, one of the best plan that the Sun Life is offering now is yung guaranteed cash yearly na ma-receive mo until age 100. That is the 6% amount, 6% of the face amount na meron ka sa plan na yon. Ayan guys, so hopefully no, makarating sa kanya, makarating dun sa sender natin yung pinag-usapan natin tonight. And if ever you are you have question then with your finances, no, if ever gusto mo ring magtanong or may gusto ka lang i-share sa akin para pag-usapan natin dito sa ating podcast, no, you are free to email me. So email mo lang ako, ladinorachel@gmail.com. So pwede mong magkwento ka lang dyan, share mo lang sa akin kung ano yung gusto mong i-share na pwede nating pag-usapan, no. I am willing to help at syempre together with our viewers, no, tutulungan ka namin to answer your questions. And of course, I'd like also to ayun. Syempre bago tayo maghiwa-hiwalay tonight, wanna plug no some of my socials. Baka naman if you wanted to subscribe, no, ma-subscribe tayo no sa ating channel. So, I'll share you. Teka. O yun, nagsalita. Ayan. So, this is my YouTube account. So, I hope you can help me na mapag-grow pa natin yung aking account. Currently, I have 3,070 plus subscribers. So, you can subscribe on my channel. It's Rachel Stories. Sige, lagay ko na lang din on the comment section, no. You can subscribe on my YouTube account. Ayun. Okay, para dyan naman tayo minsan mag-usap-usap and nag-aano ako dyan. Sometimes naglalagay din ako ng mga video dyan about insurance o kaya naman about finances. Another one, no, nasa na ba yun? Please follow me rin, no? If you can follow me on my another social, it's TikTok, no? It's my TikTok account. It's Rachel Stories again. So, gagawin ko na lang, no, ilagay ko din siya, i-comment ko din siya here. Sa aking, ayan. So, ilalagay ko lang siya sa comment section, yung mga links so you can follow. So, then, nagpo-post din ako dyan. So, currently, I have 113 followers. So, if you can follow me also on my TikTok account, malaking bagay din yan. Syempre, if you would like to follow me also on Instagram, may Instagram din ako. It's Rachel Ladino on my Instagram. So, if you also want to support me on my Instagram, yan, share na lang din natin, no? Para makita nyo din yung aking Instagram. Ayun. So, Rachel lang naman. Rachel Ladino on my Instagram. Parang katulad lang sa Facebook ko. Ayan. So, profile. So, yan. Currently, I have 212 followers on my Instagram. So, you can also follow me there sa Instagram, no? Para lumago din yung aking mga following. So, syempre, ang goal naman dito, the goal while I'm doing this is really to add value. To add value sa aking mga viewers. No, hindi ako malaking content creator. I'm just trying to somehow give value, no, sa expertise na meron ako, no. By the way, I'm a teacher by profession and also a Sun Life financial advisor. So if anything, no, if there's any story that
you'd like to share. If there's anything na magtatanong kayo about financial planning o kaya naman you'd like to ask about insurances, you can simply message me on my socials, Rachel Ladino, on Facebook and Instagram, Rachel Stories on YouTube, and also on my TikTok account. O kaya naman you just wanted to share random things, no? Pwede naman. You can email me at ladinoRachel@gmail.com. Again, that's ladinoRachel@gmail.com. You can share me anything under the sun, and we can talk about it here in our live streaming dito sa aking Facebook account. Guys, maraming salamat for being with me for 1 hour. And I hope to see you again sa next episode natin. Wala tayong actually wala pa tayong specific time on how I do this. Medyo random lang tayo, no? I'm still navigating things. Okay, hindi pa siya fix sa time natin. Although I wanted it to be 8 p.m. regularly every Saturday, pero hindi ko siya nakukommit because marami rin tayong mga commitments. But I hope you guys support me, no, on this. Support niyo po ako on this platform. You can follow me also on Facebook, no, para lumago yung following natin. Again, ang goal lang naman natin is to spread awareness and to add value sa ating mga viewers. So guys, I hope you are safe wherever you are across the Philippines. And sana maging maayos yung pag-celebrate natin ng ating bukas as we commemorate, no, as we remember yung ating mga mahal sa buhay. Sana everyone will be safe and will have an amazing opportunity to be with your loved ones and share the bond. Ayo, yes! Ay, si Eliza. Oo, late ka nang dating, sis. Magbabay-bye na ako. Ayun. So, thank you so much again. This is Rachel for Rachel Stories, and I hope to see you soon. Bye-bye!